sa ating Panginoong Yes! na tumawag sa amin. Amen. Para mapunta dito sa church na ito at magservisyo o magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. Kaya po ako'y nagpapasalamat ng lubusan. Ang iti-testimony ko po sa inyo ay kung paano nga ba kami napunta po dito. Yes, amen. At kung ano po yung mga pakiramdam namin. Dahil ang nangyari po kasi nito ay supero. Nasa Loreto po kami mag-asawa. Yung bus po na padating na 91, kitang-kita ko na yung mukha ni Ate Gemma kasi nasa unahan siya. Nasisiksik na po siya. Sabi ko, uy, si Ate, pagpasok po namin, medyo napunta po kami sa konting ano lang sa kanya, mga ilang tao lang po. Sabi ko pa nga kay Joel, mahal, si Ate ano, hindi ko pa naisip yung pangalan, nakalimutan ko pa. Si Ate, yung asawa ni Kuya, yung pinsan mo. Nakalimutan ko na po kasi. Sabi niya si Kuya Eddie, kasi sabi ko, yung nag-invite dati sa atin sa church. Si Kuya Eddie, sabi ko, oh, yun si Ate Gemma. Tapos pagdating ko ng sentrale, tinatawag ko si Ate Gemma, Ate Gemma. Kaya lang walang nasagot. Sabi ko, baka bumaba na siya. And then, syempre, hindi ko kasi alam kung nakita niya kami o hindi. Kaya ang ginawa ko, tinext ko po, sabi ko, Ate Jem, nakita kita sakay ka ng 91. Sabi ko, nandun kami ni Joel. Tumawag siya sa akin. Tapos, sinabi na, ako'y, nag-explain nga siya. Kasi, parang naririnig niya daw yung boses ni Joel. Dahil ang boses po ng asawa ko, parang nasa bundok lagi. Ay, pagkatabi kayo, alam mo, nasa bundok. Kaya ganun po. So, sabi niya, oh, punta kayo sa linggo, sa church. Sabi niya, doon na tayo maghapunan. Pero wala po kami na idea kung anong meron. Basta, alam mo po, church, pupunta kami. Dahil yung pagpunta ko namin sa church, hindi po ito yung unang beses na anniversary na nagpunta po kami. Ito po ay pangalawang anniversary na naka-attend kami. Nung baby pa po si Ken, siguro 6 years or 5 years ago, nakapunta na po kami dito. Kaya lang dahil na, syempre, ako lang naman mag-isa, dahil yung asawa ko nagtatrabaho po siya sa Chinese restaurant. Kaya kumbaga wala siyang linggo. Nahihirapan po ako dahil ako lang wala akong kamag-anak dito, wala akong napag-iwanan ng bata, ako lang talaga lahat. Kaya hindi po nasundan yun, yung pagpunta namin ngayon. Siguro po, hindi pa rin po yun yung time na natawag kami ng Panginoon. Amen, amen. Ngayon, sabi ko kay Ate Gemma, sumigi ako, umao ako sa kanya, pero ang totoo nun, hindi ko pa rin po alam dahil si Joel po, sasabihin ko pa rin sa asawa ko. Sinabi ko kay Joel, kung natatandaan niyo po, bago po maglinggo, yung week ng anniversary na yon, ulan po ng ulan, araw-araw, ang ulan po doon, malakas, malamig. Kaya sabi ng asawa ko, pag umulan, baka hindi na tayo pumunta. Sabihin mo na lang kay Ate Gemma, umulan, ganyan. Pero ito po yung nakakatawa. Nung linggo na po yun, pag-isip ko po, ay grabe, ang araw po! Ay talagang pinapupunta tayo ni Lord. Tapos nung umaga yun, nausap namin yung biyanan ko. Tinatanong po namin siya kung anong ihahanda niya sa Pasko. Mag-isa lang po kasi siya sa bahay, pero may anak naman din po siya doon. Pero hindi nga lang magkasama sa bahay. Sabi ko, Nay, maganda ka ng lechon. Pero yung totoo po, hindi na po alam na umuwi kami. Surprise po yung uwi namin ng December 15. Kaya ako po siya pinag-aanda ng lechon. Kasi po, nag-crave po kaming mag-asawa sa lechon. Kaya nung pagpunta po namin ng anniversary dito, may lechon. Asawa ko, malo, kanina lang natin yung pinag-iusapan. Sabi ko, oo nga, no? Sabi ko, may lechon. Talagang si Lord, pinakain na natin. Kaya sabi ko, sobrang grabe talaga yung mga nangyayari. Tapos, bago pa po yung tawag ni Ate Gemma, nagsisik na po talaga ako kay Lord. Kasi yung mami ko po, dating daan po siya. Pero, lagi niya po sinasabi sa akin na mag-doktrina through online. Meron din po nag-invite sa amin sa Katoliko. Katoliko po kasi ako simula pagkabata. So,
Nung nag-invite naman po sa amin doon, nagsimba din po kami. Kaya lang po, nadidistract po ako. Kaya ayoko pong umuupo sa likuran. Gusto ko lagi nasa harap. Kasi pagka nasa likuran po ako, kung ano po yung naririnig ko, may nagchichismis, may makulit. Kaya gusto ko nasa harapan. Parang, hindi ko rin po kasi na-feel, hindi ko naramdaman. Kaya sabi ko, wala. Hanggang sa nanonood na lang po ako ng mga sa Facebook ng mga verses, mga explanation. Kaya po nagsasabi po ako kay Lord lagi, dumadaan po ako sa simbahan, kahit walang tao, nagsadadasal po ako, na Lord, kung saan mo gusto pumunta, kung ano gusto mong gawin sa akin, gawin mo. Bahala ka na kasi hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Kaya, yun, siguro, kaya nangyari din yung encounter namin kay Ate Jay. Sa lang po, nung pagdating namin dito, mga 2:30 nasa labas na po kami. Tinanong ko pa nga si brother nakagmukay pa nga, kung ilang oras po yung service dito. Pero nung pagpasok ko po dito, alam mo po, grabe po yung sobrang overwhelmed po. Hindi ko po alam yung pakiramdam ko, pero umiiyak po ako. Nanuluha po ako, gumaganon nga po kagad ako kasi Pache, hindi ko pa po alam noon. Kaya sabi ko, ano ba yan? Napapaiyak pa ako, tapos magagaling sa'yo. Kaya sabi ko, ano ba tuloy? Tapos, edi yan, nakikinig ako. Tapos hindi ko po kilala yung parang isang pastor po, yung isa po, di ba yung sa atin? Si Pastor Boy. Pastor Boy. Parang kinakausap niya po ako, hindi aksidente na nandito ka. Oo nga. Sabi niya, kasi talagang tinawag ka. Kaya sabi ko, tatamaan ako dito, parang kinakausap. Sabi ko, tapos, yun nga po hanggang sa nung nag-detain na, umiiyak din po ako noon kasi meron lumapit sa amin, syempre hindi ko naman nakita kung sino yun. Sabi niya, nagdadasal na kami mag-asawa kasi sa mag-asawa naman po, talagang dumadating yung struggle. Sa nabubwisit ka na sa asawa mo, mga ganong feeling Kaya minsan parang yung love, minsan kahit dumadagdag, parang pag nainis ka, kaya parang tuwa-tuwa ako kasi parang kung pinagdadasal niya po kami, parang sabi ko, parang pinagdadasal kami bilang mag-asawa. Ganyan yung pagsasama namin lahat. Kaya umiiyak din po ako. Tapos nung pag-uwi po namin ng bahay, sabi ko sa asawa ko, anong mahal? Gusto mo punta ulit tayo? Tapos sabi namin, sige, punta ulit tayo. Ganyan, tapos punta nga ulit kami, tapos hanggang sa nag-Bible study na. Parang mas lalo po kami na dinanahan po, tapos parang ang gaan lang po kasi nung nagpupunta kami dito, parang ibang-iba po yung pakiramdam kesa nung hindi pa. Kaya nung yung asawa ko kasi sabi na lagi sa akin, ano bang pakiramdam ng Holy Ghost? Kasi hindi na pa na-experience Kasi yun nga po yung topic namin nung nakaraan bago po kami sabi na yung Holy Ghost. Pero siya na po yung hayaan ko magkwento nun para nung nabaptize na po ako, bago pa po ako i-baptize. So, nag-usap po kami mag-asawa kung ano ba yung decision. Kasi, kailangan mag-desisyon na kami. So, ang plano po talaga is pagbalik na galing Pilipinas. Kasi nga, natatakot po kami pag nabaptize po kami na baka madaming pagkakamali yung magawa namin sa Pilipinas. Tapos pag namin, puro kasalanan, ganyan. Tapos, pero tinanong kami at saka inisip ko rin po yung mga sahod, yung mga Siyempre madami ako inisip. Tapos nung sinabi ni Sister Dali sa amin na, ano bang pumipigil sa inyo? Doon sinabi na po namin. Tapos parang pinaliwanagan niya kami. Okay na, sabi ko sa asawa ko, go na natin to. Go na nga po kami. Habang pinabasa ko po yung Bible, kasi ako po yung pinagbasa ni Pastor Rumba, ang bigat po ng Bible niya. Ang nakapal kasi. Parang ang bigat, pero di ba po maliit lang naman po yung Bible. Oo nga. Pero sa akin, parang ang bigat-bigat niya. Hindi ko alam, kasi siguro dahil hindi pa ako nagbabaptize, madami pa akong Tapos ang init-init ko yan, parang ganito po pinagpapabisan ko. Yung na po kami, parang bigyan mo siya. Katawan ko, tapos ang bigat-bigat ng Bible. Tapos nung nabaptize na, iba po yung pangaramdam, masaya.
Tapos parang magaan sa pakiramdam. Kahit pag umaga, minsan busit na ako. Magagalitin po kasi ako. Pero ngayon po, parang nababawasan naman Yes, po. amen. Tapos sa opisina po, madaling araw po kasi yung pasok ko, 6 o'clock. So naglilinis po ako ng office. Sa office po namin, madami pong nagpaparinig, madami pong nagpaparamdam na espiritu. Yung printer, bigla na lang ang ingay, yung tubig, yung dispenser, klok-klok-klok, kahit wala naman tubig, yung papihan, dati po, Dear MOR po yung pinapakinggan ko, yung mga love story. Pero simula po nung nag-attend ako dito, Bible na po, audio po, nakakala na po ako ng Bible. Kaya ngayon, nung nabaptize na po ako, nagpaparinig pa rin po sila sa akin. Sabi ko sa kanila, bahala kayo dyan! Kaya sobrang nagpapasalamat po kasi dito po kami napunta. Alam ko po na nagkaroon po kami ng pamilya dito. Yes! Amen! Glory to God! Kaya, yun lang po siguro na yung iba, yung mga madami po kasing ginawa sa akin ng Lord na answered prayer, pero siguro po, ano na po yun. Amen.